Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So bago ang lahat, shoutout tayo saglit, no? Yung mabilisan lang para naman may mga bago daw subscribers eh. Ma'am Maria Makiling from Ohio. Ohio is Japan, ano? Ohio gozaimasu. Hindi, US yata itong Ohio. Sorry. Ma'am Mariang Makiling from Ohio. Cordapio, hello. Orly Aner, hello. Taga saan kayo, lagay nyo kung taga saan kayo, mas maganda sana. From Binangonan, Rizal, Sir Romel Bareha, Sir Momong. Fireworks 143, hello. From Japan. Kamusta dyan sa Japan? UPS, hello. Ma'am Eva Santos. Roderick Mercado from Cavite. Napapanood nyo ba si John Wolf? Oo, pero hindi ko masyado napapanood. Alam ko, napanood ko once. Jan Vacal, hello. Sa anak niya daw na si Ken Sebastian Vacal at Carl Seanwell from Baclaran. Salamat, sir. Salamat din po. Si Ken Sebastian at Seanwell. Ganda ng pangalan ng isa, no? Carl Seanwell. Sir GC719. Ron Sanchez. Si Man Reyes. Zirayman's Reyes. Hello po. Salamat po, Sir Junius Alcantara. Daisy, hello. Creative kayo no? Maglagay na username. Ma'am Daisy. Samuel Gamer, hello. Sino pa ba nandito? Sir Neil Lester. Comic PH. Jen Crusade, hello. JM Balones, hello. Happy Gray Snake. Arkel Salas. Hello. So yun lang. Proceed tayo dito sa main content. Saan na ba yan? Ito. Nakalagay dito, no? Bata kinuha di umano ng isang sirena. Kapuso mo, Jessica Soho. Doon sa mga bago, baka mamaya kasi na naman kayo. Ba't ganyan kaliit yung screen ng nire-reakan mo? Mas malaki pa yung Ang tawag po dito sa ginagawa ko ay fair use. Kasi kung i-full screen ko or lalakihan ko ang screen na to, ibablock ng GMA eh. Yung karapatan na mapanood ito ng buo ng walang interruption ay sa channel ng GMA. Ang papanoorin nyo po kasi dito yung masasabi ko doon sa video. Hindi yung ito. Diba? Kung gusto nyo panoorin nyo ng buo to doon sa channel po ng GMA. Anyway, patuloy tayo na October 6 ito nire-upload ng KMJS. May bata sa Tarlac, bigla na lang nawala. Kinuha raw ng sirena. Tarlac. Paniki. Tunog pa lang daw ng agos ng tubig ng Tarlac River ng paniki sa Tarlac. Speaking of paniki, wait lang, sorry lang may nag-ano sa akin, may nag-send nga pala, sorry, nakalimutan ko. Nag-send sa akin na nagva-viral daw na tik-tik. Wait lang, singit ko lang to ha. Naalala ko dahil ko yung paniki eh. Yung tik-tik daw na nagva-viral, wait lang, saglit lang naman ito eh. Yung sana ba yun? At saka si Sir Michael Landia nga pala. Meron siyang pina-plug dito
pa-mention sa YouTube daw. Bibigyan daw action figure. O yung mga 3D printed. Uy, sige nga. Bigyan nyo nga ako ng action figure. Yung custom. So ito si Nosebleed. Kung may gusto kayo ipa 3D print kahit na ano pala, ito kaya niyang gawin. Oh. Ay, mga ganito. Hindi, ang tanong ko, hindi matibay ba to? Kasi meron nagbigay sa akin yan. Mukha naman matibay. Yung mga 3D printed na ano, nasa na ba yun? Pero maliit lang siya eh. Pero ang gaan niya. Hindi ba nasisira to agad-agad? Pero kung nasisira agad, hindi naman gagawin to, no? Nakita ko siya, mukha siya matibay eh. Pero ang gaan niya, nagtatagal kaya to? Anyway, ito yung mga ginagawa ni Sir, oh. Joker, Batman, oh. Tapos ito, Adam. Baka kung gusto niyo magpa-customize ng ano ng action figure nyo. Ayan, oh. Ito AC/DC, oh. Ano ng Avengers. Kontakin nyo si Sir Nosebleed. Ayan pala, gumagawa ka ng ano, sir eh. Sige, kausapin nga kita doon sa t-shirt. Saan ang lugar nito? Sa Caloocan lang. Lapit. Magkano kaya ang paggawa na? Nosebleed, ano, puntahan nyo itong ano na to. Itong, ano, nakita ko, buti na alala ko. Ayan, oh. Pati mga corporate giveaways. Wood rubber. Anyway, ano tayo? Proceed tayo. Si Nosebleed, no? Saan na ba tayo? Yung may sinend sa aking video eh. Yung wak-wak daw. Ito, to. Sorry isingit ko lang to. Ito. Ito, napanood ko na ito. Napanood ko na itong video na to. Iano natin, no? Wala naman details eh. Parang pinakita lang ng GMA News. Nakalagay dito. Binalot ng takot ang isang barangay sa General Santos City matapos mamataan umano ang isang nilalang na pinaniniwala ang wakwak o aswang ng mga residente. Isa sa isang viral video kuha ng mismong residente, makikita ang isang lalaki na nasa bubungan habang pilit na itinataboy ang hinihinalang wakwak. Ayon sa uploader ng video, ilang gabi na raw silang nababalot ng kaba dahil kakaibang ingay at anino na tila lumilipad sa paligid ng kanilang bahay. Totoo bang wakwak ito? Abangan ang buong kwento ngayong Sabado. Si Kuya Kim, sa dami mong alam. I-feature ni Kuya Kim sa Sabado. So panoorin natin yung viral video, ha. Hoy! Hoy! Tatay! Kaya nga, oy. Wa mo to naigo, oy. Wa naigo! Bye-bye, guys. Ang wairang naigo kay mubuang Kaya nga, oy. Pero ito ha, bahala naman kayo kung maniwala kayong aswang yan, di okay lang, wala namang problema. Pero kung ang tatanungin, ang sisilipin ko dito, men, kung let's say totoong aswang, ang mga tanong kasi dyan, may nabiktima na ba yan? May natagpuan na bang patay na nabiktima niyan? Wala pa. 'Di ba? I'm so sure kasi buhay yan eh. Kailangan mabuhay niyan. Kung sakaling aswang yan, obligadong may makain dapat yan eh. Ngayon, kung wala pa nabibiktima yan, mataas ang chance na hindi naman aswang yan. Pangalawa, may hayop bang katulad yan? Nakikita ko para siyang paniki na malaki, yung fruit bat eh. Pwede naman kasing yun lang yun. 'Di ba? Let's say, kung makikita mo din naman, paniki naman talaga eh.
Ano ha? Ang tatay. Kaya nga, oy. Paniki, di ba? So, let's say, sa paniki yung aswang. Pero, may nag-i-exist ba na nilalang na mukhang paniki? Meron, may paniki eh. Tapos, sabayan mo pa nung wala pang nababalitang nabibiktima. Kasi kung talagang may aswang talaga dyan, meron dapat mabibiktima na yan noon pa. Kasi kailangan mabuhay ng mga yan eh. Ngayon, kung wala naman nababalitaan na kinain ng aswang sa lugar nyo at puro lang kayo may nakikitang aswang, mataas ang chance na hindi naman talaga aswang yun. Or kung aswang man yun, napakahinang napakahinang klase ng aswang na wala pa nabibiktima kahit isa. Anyway, hindi, di ba? Ngayon, kung ipipilit nyo na aswang yon, di okay lang. Now, balik tayo dito. Kinuha daw ng Serena yung bata. May bata sa Tarlac, bigla na lang nawala. Kinuha raw ng sirena. Tunog pa lang daw ng agos ng tubig ng Tarlac River ng paniki sa Tarlac, nagbabanta na ng panganib. Tila bumubuo ng musika ng hiwaga. Puntahan ko kaya to. Itong kung may Serena dyan sa alam mo, walang problema eh. Yung mga nagsasabi na puntahan mo yun, puntahan mo. Walang problema dun eh. Ang nagiging problem doon, walang problema pero ang nagiging problem eh, no? Hindi, ibig sabihin, madali lang naman yan, napuntahan talaga yung mga pinagtuturo nyo. Ang problem lang, number one kasi, may trabaho ako. Kung may chance na magkakaroon ng panahon, di pupuntahan natin. Pangalawa kasi yung budget. Hindi ako nagpaparinig ah. O sabi niyo, nagpaparinig ako. Hindi, totoo naman, yun naman typical na problema eh. Yung panahon, yung budget, at sasakyan din. Now, basta one of these days, no, lahat ng mga nag-PPM sa akin na puntahan nyo to. Sige, aanuhin natin yan lahat. Asikasuhin natin pagdating ng panahon. Gagawin natin. Medyo busy lang sa work eh. Hindi ko na nga magawa na lumabas ngayon eh. 'Di ba? Unang-una kasi umuulan din. 'Di ba? Dahil sa ilog, meron daw naninirahang sirena na nangunguha pa raw ng bata. At ang pinakahuli raw nitong biktima, ang 9 na taong gulang na Serena. Hindi, ano ba talaga yung mga nakakaalam sa Serena? Kasi ang pagkakaalam ko diyan, dagat, 'di ba? Salt water. May sirena din ba sa ilog? Meron din ba sa ilog ng sirena? si James Well. Sabi pa nila, nakahawag daw ng isda, nabol yun. Doon na siya na hagos, sir. Malapit daw talaga ang puso ng So batang dahil doon na nakakita ng isda, hinabol yung isda na lunod. So dahil do Serena na. Ano yung napagbasihang Serena? Sometimes no, naiintindihan ko din naman yung yung mga kamag-anak or let's say yung magulang na mag-isip ng gano'n. Kasi sometimes mahirap tanggapin na yung pagkawala ng let's say anak mo or mahal mo sa buhay ng pagganon-ganon lang. Dahil sa sobrang mahal natin ng isang tao, kailangan may deeper meaning yun eh. Kung bakit siya nawala eh. Pwedeng sabihin mo na, hindi kasi kagustuhan na ng Diyos yan, di ba? Kadalasan yan ang dahilan eh. Or pangalawa, pag namatay katulad nito, kasi nga naman, mahirap naman isipin na namatay lang siya dahil nadulas, pinulikat, or para kasing sa atin napakababaw nun eh.
mahal natin yung namatay. So, kailangan lalim-laliman ng dahilan. Sometimes ganun, di ba? Kaya makakapag-isip ka na, ay, kinuha ng Serena yan. Kasi, ano yun pwede kasing ang lumabas nun, yung pagkamatay na ganun, beyond your control na. Parang wala kang magagawa pagka kinuha ng Serena. Pero in reality, kung akong tatanungin nyo, kapabayaan niya ng ng guardian o ng magulang Nahahayaan mo ang bata na gumanyan, 'di ba? Or pwede mo isisi sa pamahalaan na pinapayagan nilang maligo sa ganyan na dapat hindi. 'Di ba? Or kung pwede man, wala kasing nag-aalaga or gumagabay. Kaya tuloy, instead na sila sisihin, mas gustong sisihin yung yung mag-iimbento tayo ng sisisihin. 'Di ba? Kasi syempre, masakit yun habang buhay mong sisihin. Sabi mo, sana pala binantayan ko yung anak ko or yung kapatid ko para hindi siya na ganyan. Para ma-ease yung pain, maibsan yung sakit, manisi na lang tayo ng Serena. Instead yung sarili natin. Si James Well sa katubigan. Gusto niya po maging seaman. Sana. Para matulungan niya kami. Mukhang matalino pa naman yung bata no? Daming medalya. Sayang. Galingan niya para matupad yung mga pangarap niya. Hanggang nitong September 22, pasado 10:00 ng umaga, nung nagsimula ang bangungot ni Iba talaga pag namatayan ka ng anak Ako naranasan ko yan. Parang siguro, ilang taon na ba? 2016 17, 18, 19. Mga 3 years. 3 years kung kinimkim yan Yung bang, alam mo ba yung feeling na parang nagkamali ako na yung marami kasi sabi na sana pala ganito, sana pala ganyan. Yung ganon, na 3 years ka, oo, after a year, nakakatawa-tawa na ako. Pero yung unang taon, lagi ako tulala. Nakakatawa-tawa ako. Then, minsan, alam mo yon, ang mahirap doon pag matutulog ka sa gabi. Tapos may isip mo. Tapos may mga bagay ka na naisip na sana pala ganito ang ginawa ko noon. Buhay pa sana yung sana pala ganito. Yun ang masakit yung sana pala. Yan din dapat ang naiintindihan ng ng mga matitigas ang ulo na kabataan ngayon na pag kayo pinapagalitan pag umaalis kayo sa gabi ng mga magulang nyo, na pinagsasabihan kayo na baka ma-disgrasya, tapos sabi nyo, kaya. Yun kasi, kung okay lang sana kung namatay kayo, tapos na yung problema 'Di ba? Pag na-disgrasya kayo dyan at namatay kayo, na-rape kayo, lalo na yung mga matitigas ang ulong dalaga dyan, 'di ba? Pag na-rape kayo, okay lang sana kung after mo ma-rape, napatay ka, tapos na Hindi Hindi nyo naiisip kasi yung mga maiiwan nyo, na yung guilt feeling na na mararamdaman nila. Kaya kung kayo ay binabawalan ng magulang nyo, isipin nyo rin yung pag-aalala. 'Di ba? Yung sa inyo avoidable talaga 'yan. Kasi mas malakas ang niyan, ang guilt feeling niyan. Yung sa akin kasi sa anak ko may sakit 'yun no matter what I do, yun talagang kahantungan nun. 'Di ba? Pero meron pa rin akong sa sarili ko na sana pala ganito yung ginawa ko. Sana pala ganyan. Pero mas malala sa mga katulad nila ate na wala na masakit yung anak nila, na avoidable talaga 100%. Kung hindi lang nila pinabayaan. Kayo din na mga pinapagalitan pag lumalabas ng gabi. 'Di ba? Pag may nangyari sa inyo, yun ang sobrang sakit kasi sa magulang, sa kapatid. Yun ang kasi hindi naiintindihan ng mga matitigas ang ulong kabataan ngayon Ba't tayo napunta doon?
Evangeline. Pumunta yung tatay niya sa ilog. Sabi niya kukuha lang daw siya ng isda. Yung anak kong si James, Ma, puntahan ko na si tatay doon sa ilog. Huwag ka nang pumunta doon. Nagsisimula sa katigasan ng ulo eh. James, bumalik ka dito. Diyan. Sundan mo nga yung kapatid mo doon. pero pinilit pa rin niyang umalis. Yan, mahirap mawala yan, yung guilt feeling na yan. Na, oo, makamove on ka ngayon, katulad ng sinasabi ko, no? Nakakatawa-tawa ka na after a year. Pero pag mag-isa ka na naiisip ko, tapos may nakikita ka na ibang magulang dyan na may daladalang anak na nilalaro nila. Tapos may isip mo na kung ang ginawa ko lang sana ganito, kung anong ginawa ko sana ganyan, 'di ba? Sana hindi naging, alam mo 'yon. Yan ang mararamdaman na ngayon paminsan-minsan pagka mag-isa ako, naiisip ko pa rin 'yun. Hindi talaga siya totally nawawala, pero nabawasan na ng konti nitong mga nakaraang taon. Pero yung first 3 years talaga, ang hirap nun. Yung guilt na ganon. Nadatnan nilang namimingwit ng tilapia ang kanilang ama na si Cipriano. Nilalaro-laro lang niya yung mga paa niya habang nakaupo. Tapos sinasabi niya, ang daming mga isda na tumatama sa mga paa ko. Ang lalaki pa. Ba't si papa ko walang makuha? Pero ilang sandali lang. Yumano, may kung anong humigop sa kanya, pailalim. James! Ay! Si James po nalulunod! James! Tinawag ako ng kapatid niya. Nung nagtatakbo akong puntahan sila, lumubog na yung bata. Sinubukan kong kapain doon sa Nung hindi ko na makita, nagpatawag na ako ng mga kapitbahay. Si James! Ano nangyari kay James? Si James nalunod! Doon ako nagulat. Anong hindi na makita, sabi ko? Kaninang alas 2. Ba't ngayon mo lang sinabi? Ang tagal-tagal na pala, ba't ganyan nyo lang sinabi? Sabi mong ganun. Ate, kung uunahin na sabihin mo na sa'yo, mas lalong walang magagawa, di ba? Yung pagkawala niya sa amin, masakit. Maraming pangarap yung mga batang yon. Di pa ako makatulog. Gusto ko na lang makita yung anak ko. Kulang na lang matulog ako sa ilog. Hindi pa ba nakikita hanggang ngayon? Para na mahintay ko yung pagbabalik niya, pero wala po. Dahil wala raw ibang malapitan ang mag-asawa, kumonsulta sila sa isang albularyo. Malamang, alam mo, yung pagkonsulta mo sa albularyo, malamang supernatural na sasabihin yan. Di ba? Supernatural na sasabihin yan. Hindi naman magsasabi yan na na aksidenteng nalunod eh. I don't know, may albularyo ba nagsasabing ganon? Pero kadalasan, pati may mga sakit, siguro 80% or 90% ng diagnosis niyan, puro kagagawa na elemento. Di ba? Kahit nga si Chris Aquino kinulam daw basta pagdating sa albularyo Di ba? Hindi naman sa inaano ko ang mga albularyo, kaya lang, sige na nga. Nakursunadahan daw po yung anak ko. Sinasabi may buntot daw yung kumuha. Patunay raw diyan ang litratong ito na kinunan din nung araw na yon, kung saan ang mga ulap naghugis buntot daw ng... Ay, nako! I mean, hindi, let's say hugis buntot. Anong relevance niyan dun sa doon sa... Alam mo yon, ito yung maliwanag na confirmation bias Madalas nyo maririnig sa akin ang confirmation bias kasi, di ba, pinitsura nila, kailangan may makita sila na maghahanap sila ng kakaiba Yan, nakita, hugis buntot.
Ako, kung titingnan mo ako, pakita mo sa akin na hindi mo ko isa psychological priming, wala akong makikitang buntot dyan eh. Actually, kahit bilugan mo na nga yan, hindi ko naman nakikitang hugis buntot yan eh. Pero dahil, confirmation bias, pipilitin nating may makita kahit wala naman. Diba? Ang mga ulap, naghugis buntot daw ng sirena. Sa tawas ko po, sir, oo, mayroon akong nakitang sirena na may palikpik at mayroon siyang buntot. Nagkataon naman po na yung father nila pumunta roon. Siguro sa hangad niyang makakuha siya ng mga isda, makahuli siya. Kaya ang nangyari dito, imbis na gawin doon sa father niya, yung kaparusahan na yon, hindi po sa father niya ginawa yun, kundi ginawa na lang po sa bata na nandun sa ilog. Kung talagang hindi kinuha ng engkanto, lumabas na yun. At naman. hindi raw ito ang So, yun ang basihan? Pag hindi kinuha ng engkanto, lalabas yung kay Joros Flores, ganun din, di ba? pagkakataon na kumuha ng bata ang ilog. Taong 2015, buwan din daw no ng Setyembre, isang 11 anyos na batang lalaki ang bigla rin daw naglaho sa Tarlac River. Kinabukasan, lumutang na lang ang bangkay nito. Marunong lumangoy yung anak ko eh. Itinuro yung bola, siya naman ang humabol. Nakuha sa umiikot-ikot na tubig. Kumukuha talaga ito pag tuwing September. Samantala, sa bahay ni na Tuwing Evangeline, September, ilang September na ba ang dumaan? Nagkataon lang na September yung anak mo kinuha. At malamang ito rin siguro, no? Kasi October to inere eh. Tapos tuwing September na, talagang may date yung yung sirena kung kailan siya kukuha. na yung tent at altar na may litrato ni James Well. Dinarasalan na lang namin tuwing hapon, sana lumitaw na yung anak ko. Dahil alam ko buhay pa yung anak ko. Ba't di ko nakikita Nasa denial stage pa si nanay. yung bangkay niya, nararamdaman kong buhay pa yung anak ko. Nitong Lunes, nagsagawa ng search and rescue operation ang National Disaster Risk Management Office ng Bayan ng Paniki para hanapin si James Well. 8 days na ngayon. Sana po may mahanap. Sana po. Talagang pinagdadasal po natin yan. Nilibot nila ang buong Tarlac River. Pero makalipas ang 2 oras, Umabot lang tayo ng hanggang sector 2. Kasamang palad, negative pa rin po. kinailangan ng bulldozer para maghukay. Ipwinesto ito sa lugar sa may pampang kung saan huling nakita ang bata. At sinimulan na nga ang paghuhukay. Di ba parang kumunoy yan? Pag inapaka mo, lulubog ka. Medyo nag-negative po rito. James! Pakita ka na, anak. Kung sino man po yung nakakakita sa anak ko, ibalik niyo na po siya sa akin. Miss ko na po yung anak ko. Pakawalan niyo na po siya. Nagsusumamo po ako na ina niya. Tinan mo, I mean, di ba? Ako naiintindihan ko to, nanay kasi yan eh. Na may hope na meron pa sa puso niya. Eh, yung mga albularyo ba naiisip nyo yung false hope na binibigay nyo sa magulang? Nang dahil lang dun sa korte na yung pagpatak ng, di ba, tinatawas yun yata yun eh, no? Pagtatawas yun, di ba? Dahil lang dun sa korte na pumatak ng kandila na may nabuo ganon, magkikreate kayo ng false hope dahil kinuha ng sirena. Di ba? Yan, natural na reaction ng nanay ito eh. Lalo na pag hindi ko naman pwede sabihin na niloloko niya yung sarili niya. Pero kinda, no? Parang ganito lang yan. Kahit ako kung naranasan ko yan, naranasan ko din yan, yung ganyan. Kahit alam kong hopeless na nun, lahat ng pwedeng pagdasalan nun. Kasi atheist ako nun dati eh. Nung bago may nangyari sa anak ko, lahat ng pwedeng pagdasalan ko, ginawa ko alang-alang lang sa anak ko nun. Nakaka-relate ako sa ganito. Yung pag sobrang desperado mo na,
'Di ba? Pero sometimes yung mga nakapaligid kasi sa atin, 'di ba? Yung sa akin, talagang faith ko talaga na kailangan magdasal ako kahit alam ko na yung kahihinatnan. Ito kasing minsan ang nakakaawa dito, may impluwensya ng ng yung albularyo na pinapaasa sa wala. 'Di ba? Dahil sa patak lang ng kandila. Yun ang nakakabwisit minsan. Syempre, ito naman si nanay, ayaw niya naman siguro na may masamang mangyari sa anak niya. Kakapitan niya yun. 'Di ba? Balik niyo na po yung anak ko. Tagal-tagal na po. Tagal-tagal ko lang din nakikita. Miss na miss ko na po siya. 8 days nung time na yan. James, lumabas ka na dyan, anak. Samantala, humingi ng tulong ang aming programa sa mga professional diver ng Philippine Coast Guard NCR Region para tumulong sa Ayan kung yan ay, let's say, sabihin mo na may sirena dyan, di sinama na yung mga diver na yan, di ba? hanap. Masyadong malakas yung kuryente sa ilalim. Isang factor yun, malakas ang current sa ilalim. Kaya posible talaga na matangay na yan or hindi yung bata. At ang liit lang ng katawan nun Pinakita yung picture kanina, di ba? Ang nasagi na kahit ano sir na yung bangkay sa pero wala pa sir. So ang gagawin natin ngayon sir, mag-move tayo doon sa ilalim ng tulay naman kung saan na hinihinalan nila na baka sumabit naman doon sir. Matapos ang 3 oras, umahon na ang divers. Sa kanilang pagsisid, meron daw sila nakita. Halos Binitin 2 pa no? linggo na ang lumilipas mula nung misteryosong nawala sa Tarlac River ang batang si James Well. At ang hinala ng mga tiga rito, kinuha ito ng sirena. Sir, kumusta naman po yung rescue niyo banda roon? May nahanap po ba kayo o palatandaan man lang na nakita niyo? Nakita kami yung tsinelas naman, kulay itim. Kompleto po yung chinelas niya na nakuha At yun din namin. mga sinubukan namin ulit yung ilalim ng tubig. Chinelas. Ang lalim po, nasa 9 feet. Yung kuryente ma'am, hirap na hirap yung mga divers natin na Divers nga, hirap na. Lalo na kung sirena siguro na niya, mas mahihirapan yun. Tapos, malabo pa yung tubig. Imposible magkaroon ng sirena dyan. Kaya ba ng sirena doon? Maliban na lang kung spiritual. Spiritual ba ang sirena or may laman? I think physical ang sirena, di ba? Dahil kung spiritual ang sirena, hindi nakakailanganin ng buntot ng isda yon. Kasi kung may buntot ng isda yon, magre-rely sa science yun para lumangoy siya Kaya siya mayroong buntot ng isda. Pero kung spiritual siya, ano ba talaga? Ba't kailangan pa ng buntot yun kung spiritual? Ano ba ang sirena? Spiritual ba yan or laman? Or physical? Dahil kung physical yan, nakikita na malakas daw talaga ang current, hindi rin kakayanin ng sirena. Baka yung sirena mo, ma-stuck din dyan, di ba? din ma'am kasi pinapadpad talaga sila. Hinihila sila ng tubig pababa. Pero kahit halos nasuyod na nila ang Tarlac River, hindi pa rin nila nakita si James Well. May possibility po ba na buhay pa yung anak ko, sir? Sa tagal na namin hinahanap. Almost 11 days na. May posibilidad ma'am na naipit siya ng bato o something na mas mabigat sa kanya kaya hindi siya makaahon-ahon. O kung hindi naman ma'am, sumabit siya somewhere sa ilalim. Yung ilalim ng ilog hindi po siya pantay-pantay Merong malalim, merong mababaw, may mabato, may maputik, may mabuhangin. Mabilis po kasi ang decomposition ng katawan ng tao pag nasa tubig. Kasi, sa bagay, yung faith ng nanay, nandun no? Wala naman po kami nakitang sirena. Sigurado kami sir, yun yung humila sa kanya pababa, yung kuryente ng tubig. Paniniwala sa sirena ay isang simbolikong ekspresyon ng mga Pilipino para ipahatid sa ibang tao na mag-ingat kayo dahil peligroso ang mga ilog.
Nung unang panahon, ang pamamaraan nila ng pagtuturo ng dangers ay sa pamagitan ng mga ganitong kwento. Kung katatakutan mo na maaari kang kunin ng sirena, hindi ka basta-basta pupunta sa ilog. Parang yung kwento na mga Spanish daw ang nag-start ng aswang. 'Di ba? Parang kinalat nila yung aswang para daw ma-prevent yung pagtitipon-tipon ng mga Pinoy paggabi. Tama ba yung kwento na rinig ko? Ganun daw eh. So ang ini-imply nito ni anthropologist, parang yung pagkakaroon ng sirena way yon para lang mawarningan yung mga tao na iwasan yung mga dapat iwasan. Parang ganito, no? 'Di ba pagka may anak kang matigas ang ulo, na gustong maglaro sa labas, tatakutin mo eh. Na, sige, lumabas ka dyan. May may mangunguha ng bata dyan sa labas. 'Di ba? Hanggang sa yung paniniwala na ganon, mag-i-evolve yun kung hindi mo lilinawin yung pagdating ng panahon eh. Na yun ay panakot lamang. Hanggang sa magkakaroon na ng buhay ng sarili yun. Yun ang ini-imply ni anthropologist. 'Di ba? James, lagi ko to sinasabi sa Diyos, anak, na sana mahanap ka niya. Mahanap ka na namin, buhay ka man o patay. Makita ko na yung bangkay mo, masaya na ako, anak ko. James, namimiss Hirap niyan, walang closure, ano? na kita, anak ko. Miss na kita, James. Bumalik ka na, anak. Bumalik ka na kay mama. Kahapon lang sa ilog sa katabing bayan ng Mondaca, Tarlac ay may natagpuan bangkay. Maglang tanong sa pulang tayo. Maglang tanong sa pulang. Kanila po! Ayun na nga. Buti yan, nakita si Joros Flores kaya. Huwag mo na yakat po. Kanila po. Pag disgrasya pala. Kahit anong ingat natin sa mga anak. Masaya na rin po ako. Tapos nakita ko po siya at alam kong andun na sa piling ng Diyos. At least may closure, no? Yung sinasabing pag disgrasya kasi, ano na lang yun eh. Defense mechanism na lang yun para ma-soothe yung sakit. 'Di ba? Pero in reality, may kapabayaan talaga nangyari. Dahil kung yun ay disgrasya talaga, hindi na tayo mag-iingat. 'Di ba? Ano pa ang silbi na kailangan mag-helmet ka pa pag nagmumotor ka? Ano pa ang silbi? Bakit bibigyan ng speed limit ang mga sasakyan? Bakit magsi-seatbelt pa? Bakit may pulis pa? Bakit may bumbero pa? Kung ang disgrasya ay disgrasya, 'di ba? Well, yung pagkakaroon ng bumbero kung disgrasya nga naman, no, na masunog yung. Anyway, you get my point, 'di ba? Ano pa ang silbi, bakit kailangan pa tayong gumawa ng mga hakbang para mag-ingat, maglagay ng lifeguard sa mga swimming pool kung ang disgrasya ay disgrasya? Ibig sabihin, kaya nangyayari itong mga ganito, may kapabayaan. Kaya lang, syempre, mahirap tanggapin yun eh. Kailangan meron tayong sisisihin na iba eh. Kahit mga bagay na hindi naman nag-i-exist. Diba? Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.